bagamat hindi po kami kompleto, ay natutuwa kami sapagkat nadalaw kayo. At upang mapagbigyan namin ng bawat isa sa inyo na magpakilala at magbibigay ng mga plataforma. At kami naman po, kahit po kami, mga marites po yung mga kasama ko, madali na po ipahayag yan sa ibang tao. Ako po nga pala si FRMG PJ Alex. Ako po ang tumatayong Pangulo ng TGBI, CUP. Pakikilala ko po sa inyo isa sa aming mga opisyalis. Unahan ko na po ang aming Supremo, si Sierra Panda, si PCGS Noy, ang aking Vice Presidente, si Good afternoon po. SMG Leon, ang aking kalim, si Red Buji, ang aking ingat yaman, si Boss Bern. Yan po ang aming mga opisyal at wala pa ho dito yung mga aming mga sister namin, si Sister Bebot, ano ba si Bebot? Ayun. Yan, laki. Si Sister Lisa. Hello po, magandang Si Sister hapon. Weng. Ano po yun? Saka, apat pa lang ho kaming mga, tatlo pa lang sila yung original na sister namin dito sa TGBI. Pero hindi, kasi natigil ho kami ng recruitment. Kasi may utos galing sa taas na mula nung pandemic ay hindi pa kami nag-recruit. Kaya ngayon, medyo baka yung gusto sumali, huwag kayong magdalawang isip na sumapi sa amin. Wala namang hungkulpihan dito. Walang patayan. Puro pagmamahaluan na pinamamahagi namin dito. Kaya ako guardian siya, di ba? Pag magbantay. Di ba? Lahat tayo may guardian angel. So ngayon po, hindi na po tayo nagdasal, no? Kasi medyo haba ang ating usapan. Ngayon po, bibigyan ko po kayo siguro na mga ilang minuto po gusto nyo. Huwag naman 15 minuto kasi abutin tayo ng resource. Siguro, isa-isa na lang ayon sa arrangement, no? Kasi kami mga guardians, nakikinig ko kami sa pwedeng gawin nyo pag kayo nanalo. Hindi yung pangako. Kasi maraming nangako, pero bakit nangako na lang, gagawin pa. Di ba? Yung kahit di nangako, basta maganda yung vision sa pagtakbo, ay yun ang parang namin, parang pananaw. Kahit ba kilala kita, pero natatangi naman talaga yun. Lalo ka namin iyan, di ba? Kami no kasi, hindi ko kami ang eleksyon kasi dapat hindi subjective, di ba? Kailangan objective ka kasi para focus ka dun sa mission, para goals yung tatakbo. Pag subjective ka, kilala ko to, ito na iboboto ko. Diba? Kasi may attachment na kayo, di ba? Ngayon, unahin ko po kayo, kayo na po magpakilala sa inyong sarili kasi hindi ko po naman kayo lahat kakilala. Pero kakilala ko yung iba rito sa mga nickname, pero hindi sa apelido. Saka kung anong po kayo, pasensya nyo, mainit tayo, no? At kasi wala ho yung aming pinaka-prime king. Medyo nagpagamot po sa mata, kaya wala ho kaming ilaw. At nandiyan pa kami sa kabila. Pwede natin i-lipat yun. Ayun, electric yun. Ngayon po, unahin ko na po si Kapitan na Jane ang pagsasalita. Siguro po, mga 10 minuto lang. Sabi ko, din ako. Balakpakan natin. Sige po, sige po. Sabi ko kayo, hindi naman po masyado, hindi naman to formal talaga na parang kwentuhan lang tayo. O masyado nang mainit ang ang kampanyahan, kaya mag-relax-relax lang tayo. Unang-una, magandang hapon sa inyo lahat, lalong-lalo na sa pamunuan ng Guardians. Si Kuya PJ, chismis ko lang sa inyo, kinakapatid ko. Inaanak yan ng tatay ko. Pero kaya nga sabi niya, kahit kakilala kita, pag hindi maganda programa mo, ligwak ka pa din. Diba? Tama naman, kasi hindi naman porket kakilala mo. Siguro na lang, pangalawa na lang yun.
Siguro kaya ganun kasi talagang nandun yung concern nila sa barangay natin na dapat yung mga mamumuno sa atin, may programa naman. Apo. Ako po yung mga sasabihin ko naman pong programa ngayon, hindi naman po ito bago. Ginawa ko na po ito nung kagawad ako. Nakakalungkot nga lang na hindi na ituloy nung wala na ako sa posto. Una-una po, ako po si Jane Lapus Reyes, taga Village A po. Ang ginamit ko po ngayon sa pagtakbo ko ay Jane Lapus. Nakatatlong termino na po ako ng kagawad. Noong 2018 po, nabudol ako eh. Hindi ako pinatakbo. Pinangakuan ng pinangakuan. Syempre, alam niyo naman po, medyo bata pa tayo noon, pinagbigyan natin ng mas nakakatanda. Kaso po, hindi rin po naging maganda yung ending po ng aming usapan. Yung iba siguro dito, alam naman yun. Kaya ngayon po, 2023, may mga tao po na gustong tumulong, may mga incumbent tayo na barangay kagawad na sumama po sa akin. Nandiyan po kagawad kami Francisco, yung kagawad hanapan po na hindi naman din po matatawaran yung servisyo sa barangay natin. Kaya mas lumakas po yung loob ko na tumakbo bilang kapitan ng ating barangay. Noong una po kasama ko din si Kap Bilan, kaya lang siguro dami pa rin talagang clamor na tumakbo si Kap Bilan bilang kapitan. And congratulations dahil pinatawag nga siya ng iglesia ngayon. So, maganda na deserving si Kap Bilan na dadali ng kapatiran ng iglesia. Tungkol naman po sa mga programa, sabi ko nga po, itutuloy ko lang naman po yung mga dati. Una-una po, nung barangay kagawad po ako, tayo po yung gumawa ng resolution para po mabigyan ng 1% na budget po ang senior citizen po ng ating barangay. Ngayon po, na tumatakbo akong kapitan, pag ako po ay pinalad, sinasabi ko naman po ito sa mga purposes po namin at nung pre-campaign po, na ang gagawin ko po ay dagdagan po yung budget ng mga senior citizen. Mula po 1%, gagawin po natin 3%. Sabi po nila, suntok sa buwan dahil maliit po yung budget ng barangay. Sa tagal ko po kasi sa barangay, hindi naman po sa pagmamayabang, halos kabisado ko naman po yung budget po ng barangay natin. Alam niyo ng mga galing sa barangay. At hindi po imposible na pataasin po yung budget ng senior citizen mula po sa 1%. Pagpataas po ng 3%. Isa lang po yung susi dyan. Ito po binabati ko sa ko dito kasi po tatanggalan ko daw po ng trabaho yung mga empleyado ng barangay. Pero hindi ko po kailangan kung ako po ang mananalo kapitan, hindi ko kailangan po ng 266 na empleyado para po patakbuhin yung barangay natin. Yung 266 po na susweldohan ng barangay, babawasan po talaga natin yan para mas marami po tayong programa at proyekto na may patupad sa barangay natin. Tatanggalan ko po ba ng trabaho yung mga kabarangay natin? Hindi po, kasi pagtapos po ng termino ng barangay captain, tapos din po yung termino ng lahat ng empleyado ng barangay. Siguro ang pagkakaiba nga lang po, hindi ako kukuha ng 266. Para po mapondohan nga, mapondohan ng mga proyekto, kagaya po ng mga proyekto ng senior citizen. Ano naman po ng proyekto ng mga senior citizen yung gagawin ko po? Una-una po, hindi lang po bigas ang kailangan ng mga senior citizen. Kuya PJ, nakatanggap ka ba ng bigas galing sa barangay? Senior ka? Wala, di ba? Makakatanggap isang beses sa isang taon, 2 kilo lang. Hindi yan deserve ng mga senior citizen natin. Pero kasi ang liit nga ng budget eh. Kaya hindi sila mabigyan ng food supplement, ng vitamins, diba? Ng kung ano-ano pang serbisyo para sa senior citizen. Ang 1% po, nasa 600,000 lang po yan. Pag ginawa po natin yung 3%, aangat po yan. 3 doble po yan. 6, 12, 18. 1.8 million po ang magiging budget ng senior citizen. Siguro naman po sapat para po sa 4,000 na senior citizen ng ating barangay. Yan po yung una-una po natin gagawin. Pangalawa po sa livelihood po. May mga livelihood programs po ang gagaling magnegosyo. Alam niyo yan, umiikot kayo. Magaling magnegosyo yung mga kabarangay natin. Kaya lang wala pong puhunan, di ba? Meron pong puhunan pag nandyan si Bombay, pag wala yung Bombay, walang puhunan. Kaya po gagawa po tayo ng paraan. Alam niyo po, maswerte po ako kasi suportado po ako ni Boss Kiko Del Mundo. Si Boss Kiko Del Mundo po, napakabait po sa Barangay UP Campus. Kaya nung tumakbo po ako, isa po sa kondisyon ko sa kanya, na pag nanalo ko, bibigyan mo ako ng papahiramin mo yung Barangay UP Campus ng puhunan para may pamahagi namin, may pautang namin sa mga titindahan dito po sa ating barangay. At hindi po siya nagdalawang salita. Ang una pong hinili ko sa kanya, 500,000. Pero ang sabi niya, manalo ka lang, bibigyan kita 1 milyon.
Kaya yung kumakalat, pero yung kumakalat pong 3 million, hindi po totoo yan. Wala po siyang binibigay sa akin. Wala pa po siyang binibigay. Ang ni-request ko lang po talaga, 500 ang sabi niya, bibigyan niya ako 1 million pag nanalo ko. Papahiram na puhunan para sa mga residente ng Barangay UP Campus. Isa pa pong programa po natin, nung kagawad po ako, may pondo po tayo sa East Avenue. Alam yan ni Nanay Bebo at ni Ate Seni. May Tatlo pong hospital po yun. 3 ospital yung hinilian natin, kinausap natin pero hindi pumayag. Ang pumayag lang is yung East Avenue Medical Center. Kaya lang, nakapaglagay po tayo dyan 500,000 po na budget. Kaya lang po nung mga sumunod na po, pagtapos po namin ni Kakbilen, nawala na po yung programa na yun. Na napakaganda kasi po lahat po yung residente ng barangay natin na magiging pasyente dyan o mga kailangan po ng servisyo ng East Avenue Medical Center. Nabibigyan natin ng 2,000 pesos. Malaking tulong yun kasi in case of emergency, wala ka talagang kapera-pera. Bibigyan ka lang ng guarantee letter ng barangay, may 2,000 pesos ka na pwede mong ibayad sa ospital. And proven po yan, na totoo po yung programa na yan, hindi po yan kwento ko lang. Ilang barangay na po yung gumaya niyan, na proyekto na yan. Tayo po nag-umpisa yan, ginaya na po yan ng Barangay Tatalon, ng Apolonio Samson, and may mga ibang barangay pa po na ginaya yan. Tayo po ang nag-umpisa dyan. Pangalawa po, kailangan po natin ibalik nung kagawad po ako. Meron akong scholarship program para sa mga college students through TFYD po. Yung Task Force on Youth Development, ito po yung pansamantalang kapalit ng SK. Ngayon po, meron po akong kating na SK, si Ivy Limbaro. Sa kanya po, kasi sa kanila po nakaan yung mga scholarship sa mga youth. Pag-uusap po kami, part ng budget po niya, ilalaan po niya para po sa mga proyekto natin pang edukasyon. Unang-una po dyan yung scholarship program nga po na noon nakakapagbigay kami 2,000 pesos cash. Pinipayroll lang namin yung mga bata. And ano yun, may resolution yun kaya pinayagan. Pipayroll lang sila, 2,000 pesos. Every semester nakukuha nila yun. Napakaganda programa. And again, hindi tinuloy yung bagong administrasyon natin. Ano pa po yung mga programa pa po na na pwede nating gawin. Sa peace and order po. Alam niyo po, ang mali lang po kasi talaga ng mga tingin ko ng mga nagiging kapitan po natin, inaako nila yung peace and order. Ang dami na nilang trabaho. Lahat na ng committee nasa kanila. Pag ako po pinalad ang peace and order ko, ipapamahala ko po sa isang kagawad na pinagkakatiwalaan ko po na ang focus po niya peace and order lang. Pwede po kami makipag-tie up sa iba't ibang organization para po sa peace and order. Kausap ko po ang mga Tao Gama, ibang mga members ng ACRO, at iba't iba pong organization na para po makatuwang namin sila pagdating po sa peace and order. Kasi kagaya ng guardians, ang guardians, organized group na yan eh. Hindi mo na kailangang i-organize yung guardians. Kasi organized na sila. Bibigyan mo na lang ng task yan, i-orient mo na lang sila kung paano sila hindi mati-technical pagdating sa mga gawain sa barangay. Simpleng halimbawa, pag may namatay, diba? Hindi na tayo dapat kukuha pa ng mga hagad eh. Pwedeng sila yung tumulong doon sa mga namatay mula sa pag-aayos ng lugar, pagdadala sa libingan, mga nakamotor yan eh. Pwedeng sila yung mag-guide. And diba, feel na feel ng mga kabarangay natin, yung tulong ng mga kabarangay din nila sa panahon ng kanilang paghihirap. And hindi po ako siguro matatapos po sa pagsasabi po ng mga iba't ibang programa. Pero yung mga yun po, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Yung partnership po sa mga iba't ibang organized group po dito sa barangay, ang number 1 priority ko din po. Kasi sabi ko nga po, organized na sila, hindi ko na sila i-organize. Kaya po ngayon pa lang nakipag-tie up na po ako sa Tao Gama at saka sa iba't ibang organization, mga senior citizen. Alam niyo naman po siguro kung gaano kalapit sa akin ng mga senior citizen. Kaya tingin ko po, pag ako po yung nanalo bilang kapitan, magiging organized yung barangay natin. Pagdating naman po sa environment, alam niyo po nakakahiya eh. Kasi ang nasa UP tayo, nasa loob tayo ng UP, dito ginagawa yung mga batas tungkol sa pangangalaga ng kalikasan natin. And yet, simpleng paghihiwa-hiwalay ng basura hindi natin magawa. Ako po pag naupo po ako bilang kapitan, yan po yung uunahin natin, segregation at source po. Sa bahay pa lang po kailangan segregated na yung barangay, ay yung basura ninyo. Kapag hindi po yan kukunin. Sabi ng iba, hindi, pagdating sa truck, halo-halo din eh. Hindi po, political will lang po para po maipatupad po yung waste management program natin. Alam yan ni Miss Cora kasi yan ang trabaho niya sa barangay.
yung mga programa po yan, ang tagal na po yan, ano, pinapatupad, ang dami na pong mga batas tungkol dyan, pero yun nga po, walang political will para ipatupad po. Yun lang po siguro muna yung masasabi ko sa inyo. Sabi ko nga po, ang dami pa pong programa na gusto ko po sana sabihin, kaya lang alam ko po marami pang magsasalita. And yun po, sa Guardians po, umaapila po ako sa inyo na sana po matulungan po ninyo ako bilang punong barangay po. And 2 taon lang po hinihiling ko po sa inyo na ano. Ang termino po ngayon ng mga mahalal ay 2 years lang po. Sa loob po ng 2 taon at hindi ko po nagawa yung mga pinagsasabi ko po dito sa inyo ngayon, huwag niyo na po akong iboto ulit sa 2025. Okay. Maraming salamat po sa pakikinig. Napipinak ko. Parang nanonood ng TV. Actually, ganito papaintay ko na sana, 7 minutes lang. Ay, sorry. So ngayon, bigyan natin silang 10 minutes. May timer na tayo ngayon kaya pag medyo nabitin. May 3 minutes pa. So si Kapitan ilang kaso? Ilang minute? 14? 14. Sorry, ma'am. Okay. Yung next speaker po, si... Kagawad ba yan? Ito nga pala si Kagawad 10 minutes po, 10 minutes. Taga Mel Maslog, taga Danto po. Dati akong Philippine Constabulary at nagtayo si Gringo Hunasan ng Guardian ay unang-una akong naging Guardian. Ganun. At naging, ano ako bro? Di ako nakapagmano sa inyo. At naging Sasalita pa eh. Salita na. naging Philippine Constabulary ako. Tapos yun na nga, pumasok ako ng nung nasa Constabulary ako, nung panahon ni Gringo Hunasan, nagkaroon ng guardian at nagtayo ng guardian. Una-una ako naging guardian hanggang sa na-assign ako sa Mindanao, kaya lang napakatagal ako sa Mindanao. Kaya ako ibig sabihin, hindi naman ako nag-awol, kundi umayaw na ako sa pagka-military. At nagnegosyo na lang ako sa Marikina, pagawaan ng mga. Ngayon, hindi rin natuloy yung pagpagawa ko. Yung puhunan ko ay inubos naman ng union. Kaya malungkot na ba na tapos nagkaroon ako ng bisyo na mag-alaga ng bonsai. Kaya ngayon, hanggang ngayon, marami akong bonsai na punta nga sa serbisyo na ang napuntahan ko dahil nung nandito ako sa UP, pinuha ako ni Kapitana Victoria na coordinator. Nag-volunteer muna ako kasi napansin ko naman na talagang kailangan dyan. Alam naman ninyo yung Dantobo, medyo magulo ng araw yan dyan. Ang ginawa ko dyan, yun, medyo mahimik ngayon dahil medyo pinalakas namin yung volunteer. Para konting bagay lang, tawag sa barangay, responde agad. Dahil alam ko yung procedure kung paano mga sila volunteer. Kaya nung pinahanap ako ni Kap ng Kapsini Victoria ng mga leader, hindi pa siya nagsasalita. Ito na yung aking mga leader sa bawat block. Kaya doon siya medyo humanga, hindi niya ako pinatagal, ginawa niya akong Philippine. Dahil nalaman niya yung aking background na may alam ako sa military. So, ginawa ko, tinanggap ko naman ang pagkalupon ko. Langan nga lang, may tindahan ako sa circle at nagle-lecture din ako sa circle ng bonsai. Sabi ko, Kap, medyo complete ito. Sabi, try mo na lang hanggang sa inabot ako ng pandemic, sa pag-iwanan ko na yung bonsai ko dahil na-concentrate na ako sa barangay. Ngayon, iniisip ko, pag nasa barangay lang ako, magiging doktor lang ako. Sabi ko, yung Daan Tubo, walang kagawad. Napakalaki ng Daan Tubo, walang kagawad. Ngayon, gusto nila na magkaroon ng kagawad. Ako ngayon pinupost nila. Sabi ko, kung gusto ninyo, sige, itatry ko. Kaya ngayon, nandito ako. Naging ako ng Daan Tubo na presidente ng Samang Magkakapitbahay.
ito na yung advisor namin sa senior, si Cap Jen. Ito ay subok na subok ko sa pagtulong sa mga senior. Hanggang sa nakuha akong auditor ng federasyon ng senior citizen. Kaya pagtungkol yan sa organisasyon, napakarami kong organisasyon na mga nasalian. Lalong-lalo na yung bunsayan dyan sa Daang Tubo, yan ay legacy ko na. Nandyan na yan. Hanggang sa maiwan ko na, nandyan na sila. Established na sila. So, hindi ko na pagpatagalin dahil medyo 1 minute na lang yung aking time. Kaya, dito sa Guardian, marami akong may tutulong dahil sa alam ko pag-organize ng mga organisasyon. Dahil napakarami kong organisasyon. Sa bonsai lang, may 4 akong organisasyon. Yung environment na tinatawag, ako ay membro ng horticulture. Doon ko nalaman na yung agri pala magkaiba sa horti. Correct. Diba? Ang agri, doon nyo malalaman sa akin yung agri at saka horti. Yung horti, yun yung mga halamang nagpapaganda sa ating kapaligiran. Horticulture. Yung nag-aalaga ng mga namumulaklak, Time's up. orchid, so and so. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Yung agri, yun yung mga nagtatanim at nag-aalaga ng mga kinakain natin. Yun yung agri. Thank you. Maraming Hey, salamat. nagkamali pala ako, hindi pala 10 minutes, 5 minutes lang pala. So, susunod. Hindi, yung 5 minutes, mahaba na yun. 5 minutes, mahaba. Tawad? Isang magandang hapon po sa pamula ng Guardians, Tapak Guardians, tapos sa kapwa ko po aspirants na magagawad at mga barangay kapitan. Ako po si Marlon Yaras, taga-Rilitsi, masila na po bilang si Coach Marlon na barangay campus. Simple lamang po yung ating plataforma. Ano po ang programa? Education and Sports Development, Livelihood, and Peace and Order. Education and Sports Development kasi matagal na po kong nangarap na ang Barangay UP Campus ay kilalanin ng Quezon City na isa sa frontrunner pagdating po sa sport. Ano po program dyan ni Coach? Gumawa po tayo ng pool ng bawat event. Then pag may mga competition, LGU o kung saan man, sila po yung mga ipadadala ng ating barangay. Yung ating mga talented, skilled na mga manlalaro, marami po rito sa ating bawat po na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Yung kanya pong talent, yung kanya pong skills sa larangan ng sports, ayun po yung gagamitin nating bridge para siya makapagtapos. Paano po gagawin ni Coach? Hanap po tayo ng NGO, mag-tie up po tayo sa mga schools na tumatanggap po ng scholarship para maging student athlete. Once na nakapagpadala po tayo sa isang eskwelahan na tanggap, ano po magiging problema ng bata? Kasi andyan na po scholar yan. Tuition, libre, may konting ano lang po problemahin? Siguro po pamasahe from bahay sa UP Campus to school. Alap natin siya ng 50 pesos, 100, makapunta sa school, makabalik. Kung talagang gusto niya makapagtapos ng pag-aaral, yung sa pamamagitan ng sports, malamang. Dahil doon sa 100, malamang makagraduate siya. Dahil doon sa talent niya sa sports, makapagtapos siya. At pagdating na araw, mabago yung antas ng kanyang pamumuhay. Livelihood, marami na tayo pinabanggit. Training at sa isang officials. Napakadali ko lang po. Napakadali po natin gawin. Tatanong ko na lang po sa Pisalopero. Sa lahat po na nasakan ng ating barangay, nakikita po natin ng CCTV. Yung ating nakaraan administration, pang-digong, ano po yung ganang drive, drugs. Successful pero hindi lahat. Simulan po natin dito sa barangay level. Napakasimple lang ang nakakatawa. Yung mga kakilala natin na nag-i-enjoy ngayon sa droga, imbitahin po natin, itap natin para mag-volunteer. Kasi po, first and foremost, pag alam natin nagda-drugs, kinukundi na natin, addict yan, user yan eh. Alamin natin ano rason bakit sila napunta dyan. May dahilan yan eh. Malay natin sa pamamagitan ng programa na yan, sa pamamagitan ng coach, yung problema natin na national pagdating sa droga,
Sisimulan natin dito sa Barangay UP Campus. I-tap natin to bilang volunteer. Pag tinanggap niya, ibig sabihin gusto niya magbago. Bakit siya ang tinap natin? Kasi ang problema natin, drugs eh. Pok Malantig, for instance. Siya, taga rito, gumagamit siya ng drugs, kilala niya kung sino yung nagdadala, naglalabas ng droga sa lugar na to. So, residente siya rito, itatap natin siyang volunteer kung willing siya magbago at makatulong sa Pok Malantig para masiro yung drugs dito. Sigurado ako, siya na ang unang-unang haharang na hindi na makapasok yung drugs dito sa Pok Malantig. Simulan natin sa Malantig, ikalat natin sa buong area sa UP Campus. Siguro naman, alam ko hindi masisiro yan pero malilesen. Siguro naman pag naging effective yan. Bilang Pok Malantig, bilang Barangay UP Campus, yung national issue, yung national problem regarding sa drugs. Sinong matutuwa? Presidente ng Pok Malantig. Kapatid nito, magulang nito, kaibigan nito. Magpapasalamat sa Barangay UP Campus. Yun lamang po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magpakilala, hindi naman po ako maiboto sa SK. Alam ko pong lahat kayo may mga anak, apo, pamangkin, na mga anak nyo na kabataan na maaaring iboto. Ako nga po pala si Ivy Limbaro. Galing po ako sa Pok Libis. Isa po akong active youth volunteer ng ating barangay. Matagal na panahon na po. And ako po ay ngayon ay nagnanais na maging leader at gabay sa mga kabataan ngayon sa UP Campus. Ito ay ilan lamang po sa mga proyekto na nais kong ipatupad kung ako man po yung mauupo. Unang-una na po dyan ng edukasyon. Gusto ko po sana magkaroon ng isang study hub ang kabataan ng UP Campus. Actually, effective naman po ang study hub ngayon pero hindi po siya ganon kaayos at kalinis dahil ang offer lang po ng ating SK office ngayon ay free printing at free photocopy sa mga estudyante ng UP Campus. And gusto ko po sanang dagdagan yon na free access sa mga computers and internet dahil alam po natin hindi po lahat ng kabataan ngayon ay may kakayahan na magpakabit ng kanya-kanyang internet at makabili ng kanilang mga laptop. Next po dyan ang livelihood na kung saan na-open po ni Cap Jane kanina ang mga small business dahil po hindi po lahat ng kabataan sa UP Campus ay nagnanais na mag-aral. Dahil yung iba po sa mga kabataan sa amin na nakikita ko, gusto man nila maging successful sa buhay, pero hindi sa way ng pag-aaral. Yung iba, yung mindset nila is nasa business. Dahil naniniwala sila at sa sarili nila na doon sila magtatagumpay. So yung pangatlo naman po is about sa health. Ito po yung matagal na namin ginagawa din is yung feeding on wheels na para po sa mga kids. Dahil naniniwala po ako na ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. So ang mga kids dapat natin yung alagaan, hindi lang kami sa youth na katulog. Dahil pag lumaki ang mga yan, sila din po ang magiging youth ng ating barangay. And then yung last po sa sports, nakikita naman po natin na ang sports natin ay nakatutok lamang sa basketball, volleyball. So gusto po ng aming team na bigyang pansin yung ibang sports like mga board games, tas lalo na po yung guard games dahil marami po nagsasabi po sa amin na hindi po talaga nabibigyan ng pansin. So yun po, hindi man po ako mangangako sa lahat ng aking nasabi, pero gagawin ko na lang po kung ano ang aking makakaya para sa ikabubuti ng mga kabataan ng UP Campus. Muli ako po si Ivy Limbaro from Pok Libis, ang future SK Chairman. Maraming salamat. May kabot. May bot. Gawin din pala tatakbi mo. Opo. Nakasubo lang po. Dahil ako po pala, bago po ang lahat, magandang hapon po sa namumuna ng guardian. Salamat po sa invitation niyo sa amin para po magbigyan sa inyong tanggapan. So bago po ako magpakilala, ako po ay si Angelic Tariano at mas kilala po ako sa tawag na Siyang Bebot. So bilang ako po ay naging empleyado ng barangay, so 2004 po so nung nakita ko po na yung page Cap Rodriguez na siya po yung ginatnan ko. Pero ang una po sa akin
nag-ano po na para mag-ano po sa barangay, may sinistura po. Nasabi po niya mag-apply po ako. So parang na-challenge naman po ako na bakit ang hindi. So tinanggap naman po ako ni Kagawad Pinagbigay ko noon na siya ay tumayong kapitan na siya po yung pumalit kay Mel Abingula. So, ang una ko pong trabaho ay health. So, kasama ko po yung si Binda Nicole, si Pancho. Pero, kalahating buwan lang po akong naging ng health. Na-promote na po ako, ginawa na po ako ng staff. So, yung aking pong trabaho, minahal ko po, kahit na po sabihin maliit ang sweldo, pero ang trabaho ko po ay minahal ko. So, hindi po naglipat ng 2 taon, nalipat na naman po ako, naging BPS po ako. Bilang isang BPS ako na babae, kasama ko po yan sila Kempe, si Bebot, na katukayo ko po si Bebot. So, kami po yung magkakasama na naging BPS unod. At kaiba po kami sa mga BPS po ngayon. Kami po kahit babae, tumutugod po kami. Hindi po kami natatakot, madilim man po yan, nag-iisa lang. Kami po ay nag-responde. So, yung amin pong mga trabaho na mag-assist sa mga nagiging biktima po ng pag-ano ng mga kaladakihan sa mga kababaihan. So, yun po yung pinaglalaban namin noon. So, yung parang naging huwaran po kami ng Station 9. So, yung pong mga namin na yung po yung ginagamit po ng Station 9, yung ginagawa po namin pag-responde na kahit babae kami, umaakyat na po kami, nire-rescue na po namin yung mga babae. So, yung trabaho ko po yun, marami po akong natulungan at naging tahimik po yung lugar na aming binabantayan. So, yung aking pong debosyon sa aking gawain, sa aking trabaho, so, nung magpapalit naman po, bago magpalit ng kay Victoria, ako po ay naging lupon. So, sa pagiging lupon ko po, nahinto. Ang alam ko po nag-recommenda sa akin sa pagiging lupon at sa Kagawa Jade at sa Kaputi. Nasirang simpian na bae. Maraming sawa po ang kanyang kaabot. So, marami po akong naging kaibigan, kaya nga po ang tawag sa akin ay Tiyang ng Bayan. Kasi po ang aming naging presidente ng Sakada. Kilala po niya ako na ako po lumalaban. Yung pong pakikipaglaban sa lupa sa APD, isa po sa aming naging adlikae, nirakapdik noong panahon na yon. So, kami po talagang kahit po ako babae, pakikipaglaban para sa kapakanan po ng nakakarami, join po ako. So, yun po yung aking adhikain. So, sa pagiging lupon ko po, ginampanan ko naman po at napilitan lang po akong tumakbo, wala po akong planong tumakbo. Dahil po sa pagkakilala po sa akin ni Kagawad Belen na ako po ay siguro mabuti akong tao sa tingin niya, kaya po ako napasabak sa pagtakbo po ng Kagawad. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po. Ako po si Kagawad Ana Palpon. Nutrition and Dietetics graduate po ako sa Bicol, sa Katagaan State University. Unang term ko po, ay pangalawang term ko na ngayon as Barangay Kagawad. Ang committee ko po, Committee on Livelihood. Siguro bilang nutrition, dito ako ipinalaga bilang public servant, parang God's will ba, nandito pa. So, tinanggap ko po yung ganitong bilang committee ko po ang livelihood dito sa barangay. Nung unang term ko po, ang committee ko, nag-iba-iba kasing committee. Nung unang term ko sa infrastructure, napagawa ko rin po yung bakod ng itong park natin. So, nag-iba-iba kasi yung committee pagdating sa pag-iba ng kapitan. Ngayon, yung livelihood po, marami din po akong training in seminars sa ating mga kababaihan, maturuan sila ng dagdag pangkabuhayan, paano gumawa ng mga sabo, ng mga
alcohol, ng mga dishwashing liquid, pandagdag kabuhayan po sa kanila. Namigay din po tayo ng mga food card, saka maturuan sila kung paano mga paint pressing, marami po. At ito nga po, dahil sa late na yung budget namin this year, nakatambak pa po yung mga proyekto na dapat ibababa sa komunidad, gaya po ng maturuan yung ating mga kabataan kung paano mag-imprenta ng t-shirt para may trabaho sila kung sakaling. Tapos may printing press din kung paano gumawa ng sa bookbind. Marami po mga beads kung paano gumawa ng mga grocery making, yung mga hikaw, pandagdag kabuhayan po sa mga nanay ng mga walang trabaho. Yun po yung pinaglaanan natin ngayon ng ano. Kung sakaling po, pala rin pa naman, ang focus ko po ngayon yung sa ating kabataan kasi ang hirap mag-exam ng civil service. So, ang gusto kong mangyari ngayon, yung sa TISDA na anuhan sila ng seminar ay ng training para magkaroon sila ng yung civil service, yung meron silang eligibility na kahit hindi sila makapasa dahil sa hirap ng exam, may magamit man lang sila para gusto nila mag-employ sa government employee, then makapasok po sila. Ayun lamang po, sana po magsuportahan tayo. Ako po pala si guardian din po ako, kaya lang buwan ganun po. Salamat po, ma'am. Salamat po. Alam po kasi marami pa eh. Yan, magandang hapon po sa pamunuan ng Guardian. At syempre mga kasama natin dito, especially mga aspirants na tumatakbo ngayon sa ating barangay. Ako nga po pala si Kagawad Kaloy Francisco ng POC Village A. And at the same time, nakatapos na po ng 2 termino sa barangay at ngayon papasok sa 3rd pagkakataon. So hinihiling ko sana na ako ay masuportahan pang muli dahil para maipagpatuloy kung ano yung mga nabinbin na proyekto na aking hinawakan sa barangay. Unang-una, ako nga pala rin ang may hawak ng Committee on Appropriation, Ways and Means, Committee on Housing na kung saan gawa tayo ng 2 resolution para sa aking proyekto na yan, na aking ipinatutupad ngayon at natapos na sa 2 pook. Unang-una sa Pook Daan Tubo, Pook Libis Malinis. 2 resolution, yung paglalagay ng house plate numbering para sa pagkakakilanlan kung sino talaga ang mga residente ng pook, ng kanilang pook at ng ating barangay. At yung pangalawa, yung pagtatala ng mga nagpapaupa sa ating mga kabahayan na para mabilang natin at magkaroon ng liability yung mga nagpapaupa sa kanilang mga bahay. Kasi kalimitan, pag nagka-problema, lahat ng problema ay binabato sa barangay na dapat ang nagre-resolba ay yung nagpapaupa, hindi po ang barangay. So yung 20 proyekto na yun na aking ginawa ngayon, ito po ay parte ng ating RBI kasi gusto natin makuha yung talagang tamang datos kung ilan po talaga ang pamilya, ilan po ang individual na naninirahan sa ating barangay. So napaka-importante po yan, from time to time tinatanong po yan ng DILG sa barangay kung ilan na po talaga. So nag-update po ako hanggang sa ngayon. And at the same time, may upcoming po ako na project sa Ripada, yun din po, continuation project po ng aking committee bilang Chair Committee on Housing. So marami po ang natutuwa dahil unang-una na isasaayos natin at nagkakaroon na po sila ng mga house plates numbering sa harap ng bahay dahil karamihan po ng mga naninirahan na ISF dito sa ating barangay, wala naman po talagang makikitang house plate sa kanilang bahay. So malaking tulong lalo na doon sa mga nagpapadeliver, di ba? Yung papadeliver ng food, na kung ano-ano pa. Dahil sabi nga nila, hirap na hirap hanapin kung saan nakatira isang residente ng POC UP Campus. So sa pamamagitan po ng proyektong yan, maitatala po natin lahat kung ilan po talaga at mabibilang natin ang totoong populasyon ng ating barangay. Yun lamang po at maraming salamat. Gawad, excuse me yung house numbering, I remember, ginawa ko rin sa lugar namin yan. Pero ikaw tatak mo kagawad. Apo. Yung sa Recarte, bagulo kasi yung numbering mo dati. Kaya lang, nung ako naging coordinator doon, si Barangay Captain Susan, sinuno ko nun. So bali ngayon, pangkalahatan na. Okay, para okay. uniform po Okay, lahat yung tama. number na gagamitin natin. Okay, thank you.
Start na ba yung time? Okay. Unang-una sa lahat, pagbati sa atin dahil nakarating tayo sa pangatlong araw ng kampanya. Alam ko nakakapagod, pero ayun, dahil gusto din natin mailapat yung kanya-kanya nating platform. At nagpapasalamat din tayo sa Guardian sa pagbibigay ng ganitong klaseng inisyatibo. Ayun, una sa lahat, ako po si Jared Craig Nangyari. Mas kilala po ako sa tawag na Jade. Mula po ako sa slate ni Kapitana Belen. Isa po akong trans leader, human rights advocate. Manunulat din po ako at scholar ng bayan, kasalukuyang second year college student mula sa UP Diliman. Ayun, isa talaga sa mga tututukan din talaga ng council na binuo ko is yung education. Kagaya nung kay Miss Ivy Limbaro. SK. Yes po, SK chairperson aspirant po pala. Yan. Ayun. Akala ko kapitan. So, ayun. Bali, dahil naniniwala din po ako sa kapangyarihan ng edukasyon na kailangan din talaga na mas mapagtibay at mas mapalawig yung hindi lang edukasyon ngunit kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Unang-una dito kung papalarin akong manalo at kung sino yung papalarin na kapitan, no, makikipag tulungan sa isa't isa yung pagiging isa ba nung proyekto na yon para sana magkaroon ng computer laboratory sa Barangay UP Campus at saka tawag dito campus live na tinatawag, campus library. Tsaka yung educational assistance para sa mga kabataan na gaya ko na bagamat scholar ako, wala akong binabayarang tuition, may iba't iba pa rin naman na pangangailangan na kailangan din paggastosan, no? At saka sa health din naman, pagtutuunan din natin yan ng pansin, yung gaya ng, dahil nagkaroon tayo ng pandemya at hindi na talaga natin inaasahan yun, yung pamimigay ng mga vitamins, no, sa mga hindi lang sa kabataan ngunit sa panlahat, dahil ako bilang community rights and welfare yung pinangahawakan ko, dapat din talaga na lumulubog tayo sa masa, pinakikinggan kung ano ba yung issue na kailangan nila. Hindi lang yung basta maglalapag tayo ng proyekto na hindi naman talaga mapapakinabangan ng panlahat. No? Pangatlo, yung leadership seminars, dahil naniniwala ako talaga sa mga ganyang klaseng seminars, dahil dyan magsisimula yung tawag dito yung kagustuhan o yung pagnanais ng isang tao na mabago yung lipunan na kanyang ginagalawan. Lalo na hindi naman natin minamaliit yung hakbang ng isang tao kasi alam natin yung domino effect na yan. Tsaka, bagamat limitado yung oras, gusto ko man magsalita at magbahagi pa ng ibang mga plataforma. Siguro ang maipapangako ko lang din pagtitibayin ko at palalawigin din lalo yung iba pang mga komite na hinahawakan ng aking konseho gaya nung sa peace building and security, government or governance, and ano pa ba, sa environment also, kailangan din natin yung pagtuunan ng pansin. Ayun, muli ako po si Jade Malyari, aspirant SK chairperson mula sa Puakdago. Maraming salamat. Sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jerry Jimenez. Ang pagsasalita ko dito ay batay sa acronym KGB, na ang alam natin na pag nilagay mo doon KGB, ibig sabihin ng kagawad, di ba? So, yung K na nakalagay sa flyers ko, yung K means kaalaman. Dahil ako po ay graduate ng BS in Education sa UST. May masteral po ako sa language teaching sa PNU at may certificate of physical education sa PUP. Yung G naman, yung G is galing. G galing. Bakit galing? Kasi ako po ay meron pong civil service examination for teachers. Passer po ako ng teachers exam. Nung ako po ay nag-apply ng professional examination, kinausap ako ng director ng civil service. Sabi sa akin, Jerry, passer ka na ng ng teacher exam, pareho rin yan ng professional exam. Alam mo ang sagot ko, bata pa kasi ako noon. Sabi ko, just for the heck of it, sir. Sabi ko, I'm going to take the
professional exam. Pumasa pa rin po ako doon. Passer po ako ng professional exam. Tapos nung may mangyari po yung ako po kasi mahilig talaga sa sports eh. Tapos kumuha po ako ng police officer third class exam sa Napolcom. Pinasahan ko po rin yun. Yun po ang hindi na basta pagbubuhat ng sariling bangko. Yun po ang galing. Civil Service Examination for Teacher, Civil Service Professional Exam Passer, Police Officer Third Class Examination Passer. Kaya lang po, hindi ko na ituloy magiging police. Nung pumunta po ako ng Napolcom, sabi sa akin, police ka na ba? Kasi ang ginawa kong address ay yung school namin na Jose P. Laurel Senior High School. Sabi niya, diyan ka nakatira? Sabi sa akin, Napolcom. Sabi ko, hindi po. Police officer ka na ba ng Quezon City? At hindi pa po. Kasi po ako, number 11 po sa National Police Exam. 87.4 po ang grade ko sa police officer. Yun din naman is dangal. KGD, Kagawad. Kalaman, galing. Yun di po ay dangal. Ako po ay outstanding teacher in English sa Quezon City Public School. Kasi nagturo po ako ng J.P. Laurel Senior High School sa Project 4. Nagturo po ako ng Quirino High School sa Project 3. Yun o. Tapos nga, naging outstanding teacher po ako ng PEM. PE Health and Music. Kasi meron po akong certificated physical education sa PUP. So, isa po yun sa mga dangal. No, ako po ay galing abroad. Nagaling po ako abroad eh. Pumunta po ako na 1995 sa Abu Dhabi, UAE. Nung nandun na ako, nagturo rin po ako doon sa Filipino School sa Abu Dhabi. Tapos yun nga, siyempre, yung first semester, nakita pa parang ko lang yung pinigita ko. Kasi sanay po ako sa sa part-time eh. Nag-part-time po ako sa NCBA, Quezon City. Kasi malapit sa Laurel High School sa Project 4. Nagturo rin ako sa UE. Pagkagaling ko ng NCBA, pupunta po ako ng UE Rector. Di ganun. Tapos yun nga, magturo ako sa Abu Dhabi, UAE. Napasok ko po yung Emirates Broadcasting Corporation. Naging newscaster po ako doon. Para pandagdag sa kinikita. Wala po akong ginagawa eh. Ngayon nasa abroad ka eh. Kaya pagkagaling ko doon sa school, pupunta ako ng broadcast. Ang title po ng program na pinasukan ko doon is Filipino Service Program. Kaya po ako, yung unang takbo ko is Servicio Ambisyo ni EXO. Kasi nung pasok po ako ng executive officer ni Kapitana Mel, hindi pa niya alam na ako po ay corporation na kanyang asawa. So ganun pa nangyari, nandito na ako sa barangay ngayon. Naging EXO po ako. Hello. Tapos Hi, ma'am. batay, outstanding BPSO po ako ng Quezon City. Barangay UP Campus. Yun po. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa akin na na-invite po ako ng guardians na maraming magandang hapon po. Ang sa akin po, dahil bago lang po ako sa ganito, na katulad ng Kagawad, ako naging member lamang ng Lupon. Pero bago po ako naging Lupon, ako po yung naglingkod sa Universidad ng Pilipinas at saka sa Pag-asa Rodrigo. So yun lang pong masasabi ko, ako po ipapamit po sa isang SK na kanyang proyekto, ay yung kanyang adhikain na gusto niyo na isa siya ay yung kanyang mga hinihiling na kanyang mga
mga plataforma, maaaring sundan ko yun at basta makipagtulungan lang ako sa kanila. Lapitan, yan na po yung aking aaralin lahat. Sapagkat ako walang experience sa ganito, pero iyan po yung pag-aaralan ko. Aaralin ko po lahat yan para sa mga guardians, nararamdaman ko naman, ito naman po yata hindi naman compensated, siguro naman po sa pagtulungan ng mga kasama, baka kahit papaano na lang po, yun po yung pag-uusapan ko. Napapag-usapan lang po, kung okay po sa mga kasama. Kung sinyang mga kapitan, ang mananalo, alam ko naman magagaling lahat ng kapitan, ito lang ay silang pinanalan ko sila makalusot. Katulad ko, tumatakbo ng kagawad. Sa totoo lang, first time ko to, hindi ko alam na ganito pala. Hanggang cases lang ako nalupon. So, this is my first time na ganyan pala ang encounter ng progress ng kagawad. Akala ko every once a week mag-represent na sila. Yung pala malalim pala na problema. Marami pala ito. Then, nabibigyan ko lang ng pansin yung sinabi ng bata, no? Okay, maganda yun. Pag yun po ay ating nakuha, mag-submit lang siya, yun po ay ating aralin. Yun po ay hindi lamang po sa aking magagawa, sa pagkikipagtulungan po ng mga kasama, at lalong-lalo na po sa barangay kapitan na siyang assign kung ano po ang kanilang mapapag-aralan, ako na maipasa ng mga kasama because ako po ay kung anong mapag-usapan at mapasa, ako po'y handang makipagtulungan. Iyon lang po, sa ngayon po dahil wala pa akong mapapangako at masasabi, pero nakahanda po ako sa ng servisyo. At sa mga guardians po, madali naman po akong lapitan kahit mahirap lang po ako. Kahit papaano lang po. Alam ko naman na they are not compensated but I will. And Nonoy Torres, alam naman niya ang family na how, no? So I will not promise, pero basta lang po. Madali pong pakita. Thank you po. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Maricel Odulio Villa, Tubong Area 11, tumira ng Dagohoy, tumira ng Libis, taga Amorsolo na ngayon. 'Di ba? Inikot na namin ang UP campus. Kaya halos lahat kilala ko. Kung iba man sa mukha lang ganito. Ako po, hindi po ako mahirap kausap, di rin po ako mahilig bambola o o ano man. Hindi naman direct to the point po ako. Mabilis na proseso ang gusto ko sa aking programa. Walang pahirapan, walang personalan. Kung anong kailangan ng tulong ng kapwa namin kagawad at ang maupo, masuswerteng magiging kapitan, suportahan natin. Magserbisyo muna tayo bago tayo mangako kasi mahirap na. Madaling aralin ng lahat pag tayo nakaupo na. Ang importante, lahat ng mauupo, magiging kasundo natin para ang programa ay maging isa lang, unity. Ayun ang ibig sabihin ng unity. So may project si Kagawad, may project si Kap, tulungan tayo. Kasi hindi natin pwedeng hindi suportahan ng bawat isa. Para makita ng maging mga residente, lahat ng mga gustong proyekto, marami akong proyekto, kung isa-isahin ko, maubos ang oras natin. So, mayroon rin magsalita, hindi rin ako mangangako, pero madali akong kausap, diretso ako magsalita. Ako po, mahilig po akong makipaglaban ng mga karapatang pantao. Dati akong volunteer BPO's president, mahilig ako sa mga volunteer work, pag libre yung oras. Maligaya po ako pag ako nakakatulong sa mga kapwa ko, kapitbahay, kumari, kahit sino pa dyan, kahit ko kilala. Pumunta sa bahay, okay lang, gamot, etc. Doon na ng public servant. Kailangan po tayo, maging mapagmahal po tayo. Maricel, for malasakit, ayun ang pinaninindigan ko lagi. Kailangan magkaroon tayo ng malasakit bawat sa isa-isa. Huwag yun na pong isipin kung botante o hindi botante. Basta nakatira sa residente UP campus, ayan po titingnan. Huwag na natin tatanungin kung anong present number mo, walang ganun po. Basta madaling proseso sa barangay, mga burial, mga ganyan, madali na yan pag tayo ay nakaupo na. Hindi ko na po papahabain. Basta ako po si Maricel Odulio Villa, call center agent po ako for 7 years. Dati ako nag-English tutor sa Abu Dhabi, sa Dubai. Kasi kailangan ng maraming trabaho doon, lahat, linis bahay, wala. Yaya, lahat pinasok ko, magkaroon ng kita. Alam niyo naman buhay sa Dubai, sa Abu Dhabi, kailangan masipag ka. 2 hours, 3 hours na tulog, okay lang. Actually, 2 days na ako walang tulog, isang oras lang. Kasi ang pasok ko, 9 p.m. to 6 a.m. Tulog lang ako 1 oras, kain, ligo, kampanya na. Ganon. Kaya kailangan mamaya makatulog naman ako. Day off ko naman. So, wala po ako ipapangako sa inyo, pero hindi po ako yung taong mahirap kausap. Diretsahan po, pag hindi pwede, pag pwede. At mahilig po akong tumingin sa mga tama, sa mali. Pag ako mali, wala kayong maririnig sa akin salita. Yan lang po.
Kapitan. Kapitan. Lahat, mga bata pa naman yun eh. Hahabaan nyo. Idugtong mo yung oras ko sa'yo. Kasi dati Ako si dating Kapitan Vic Isulsa ng Barangay UP Campus. At nag-declared ako na hindi natatakbo ng pagkakapitan since nung nangyari noong 2018. At pati pamilya ko ay ayaw na, even kagawad. Pero pilitan din, no, at pumayag dahil sa sinabi ko, ako ay pinanganak sa politika. So, huwag naman yung pilitin. Anyway, bilang experience ko, no? Ako ay nakapailalim sa alyansa ng katatagan sa paninirahan ng Diliman o Alsa Diliman. At ako ay board member at advisor ng PESCA Bugsay, Federation of Senior Citizen, ng buong UP Campus sa ngayon. So, speaking dun sa alyansa ng katatagan sa paninirahan ng Diliman, kami po ay nakikipaglaban para sa katatagan, kapakanan ng mga informal settler. Hindi lamang sa UP Campus, even sa Old Capitol site, San Vicente, UP Campus, Botocan. Yan po yung aming ginagalawan sa ngayon. For example, halimbawa, yung nangyayaring mga threat ng demolition sa Arboretum, kung saan itatayuan ito ng PGH. Tinatrabaho namin yung mga tatamaan ng mga ng project na yon ay iba ilagay sa isang maayos na relokasyon. Mga 108 na kabahayan ang nagawa naman natin, no, na maililipat sila through social housing ng Quezon City government. At ngayon, inuupisahan na yung magbabakod at sila naman ay magkakaroon ng magandang pabahay. Isa po yan sa accomplishment. Sa pakikipag-ugnayan din yan sa Quezon City Hall, no, kay Mayor. Pagka sinabi naman natin sa iba pang lugar, alam naman ni Master PJ, yung pakikipaglaban namin sa Ripala area, panahon pa ng mga, siguro kung hindi lang 3-4 na demolition threat ang nangyayari doon. Nagagawa naman namin na yun mapaglaban. So, hanggang sa ngayon, nananatili kami doon dahil sa pagkakaisa rin ng mga tao. Even si PJ, siya yung mga aktibong leader ng Ripala area. Even dito sa sa Malantik ba to? Meron 7 bahay na may threat dito demolition na ninotify ng UP. Nakipag-gaya ko, hinusap din naman namin yan. At kami gumawa ng sulat sa OCR para itigil yan in 40 days at magkaroon ng negosasyon. So, successfully naman natigil. Ganyan po yung aming gawain sa alyansa ng Samahan sa Diliman. Ang aming talagang pinaglalaban ay yung kapakanan ng mga informal settler sa buong Diliman, hindi lang sa UP Campus. Sa senior citizen naman na aking kinabibilangan, nagawa naman namin sa UP Campus ito sa time ng pandemic na magkaroon ng pagpabibigay ng ayuda. Kakakuha kami sa mga foundation ng daan-daan, no, ng mga goods, no? At binabagsak namin, hindi lang sa UP Campus, ibig sa Old Capitol site, tumagbagsak kami dyan ng panahon ng pandemic. Yan kasi, sa pakipagtulungan at gaya namin sa mga institution. At ako'y tabatakbo, sinusuportahan ko si Jane, na dati kong secretary nung ako'y nanunukulan. Naging kagawad na, kaya kagawad Jane siya ngayon. At sa mga pagtulong niya sa akin, suporta, igaganti naman ako ng pagbibigay din sa kanya ng ubod laking suporta sa abot ng aking makakaya. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kasama, kapitan at sa kapatiran ng guardians. Ako po si Larry Silva, taga Amorsolo.
Ako po ay graduate ng elementarya sa Balara Elementary School, high school sa Claret School of Quezon City, and graduate po ako ng AB Mass Communication sa St. Joseph College. Simple lang naman po ang gusto ko. Siyempre, ikakategorize ko lang na in simple unang-una sa lahat, peace and order. Kalawa sa lahat, medical services. With emphasis, medical services. First of all, presence of medical ambulance 24/7 in every clustered po of UBD1. Clustered in a way na hindi naman pwedeng ang ambulansya sa Amorsolo ay pipick up sa Arboretum. Kailangan meron sa Arboretum mismo, meron sa Ripada, at meron dito sa mga kakalapit sa Libis Amorsolo. And of course, as much as possible, presence of medical attendants. Okay? Kailangan meron tayong mga doktor, kung hindi man nurse, at least nurse, para tayo ay gabayan sa ating mga medical na mga pangailangan. Ganon din ang trainings in terms of peace and order, proper training sa ating mga BSDO, and of course, as mentioned by Cap Jane kanina, with communication to other some organizations na alam naman natin na makakatulong sa ating pamayanan. Katulad ng Taogama, ACRO, and I am a member of SRB nga pala, Scout Royal Brotherhood. Brad. Tapos, at much as possible, may subsidize ng barangay, on my term, ang mga medical maintenance ng mga senior citizens. If possible. Wala pa naman ako dun Pero nandun na rin ako. Pag nandun ako, in aid of legislation, ganun din yung 3% na sinasabi ni Cap Jane, agree din ako doon para senior citizens. Kasi dapat talaga natin silang i-prioritize. Tapos yung RA 9486 na aso mo, itali mo. Okay. Alam naman natin na ang mga kalye natin ay naknakan ng dumi dahil sa mga aso. Okay? And it gives threat to some joggers, no? Yung mga pumapasok ng maaga, na alam natin baka makagat ng aso, habulin. So yun. Tapos ano pa ba? Yung anti-tambutso, yung maiingay na motor. So pasensya na sa mga riders, no? Kung may mga riders dito. Wala namang problema magmotor, pero sana as much as possible, hindi tayo nakaka-perwisyo sa ating mga kapwa. And at least, medical missions for every quarter of the year. And last but not the least, so waste and means, yung ating mga garbage collections must be collected every day. Kasi alam naman natin na ang hirap ng napakaruming komunidad. Besides, it is the basic and primary objective of having barangay, ang magkaroon ng beautification of community. Ngayon po, ako ay kasalukuyang broadcaster po sa isang media platform na Media House Express. Yan po. Ako po ay lumalapit sa Guardians, to be honest with you, humihingi ng inyong suporta na suportahan ang aking pagtakbo bilang kagawad ng Barangay UP Campus. Thank you so much po. Ako pala. Ako pa pala si Danny Madraso. Ako po ay dating empleyado ng UP ng more than 20 years. At siguro po may mga dahilan na ba't ganun-ganon. Siguro tinatawag na ako ng Panginoon na maglingkod sa aking mga kabarangay. Pero ako naman po, first time pa lang, ayaw mo ng mga ako. Baka sabihin, bago ka pa lang, alam mo, marami ka nang alam. Ako po, kung papalari po, tsaka po ilalatag ang aking mga project. Kasi madali, pag nandiyan ka, na, madali na po yan Di ba po? Ayoko mga ako na sinasabi, puro pa nga ako yan, ayoko mangyari sa akin ang talikod, mumurahin ka ng tao. Ano ko na naroon, wala naman, tayo bibilikan po. Ayoko po mangyari. Sinasabi mo sa mga tao, ayoko mga ako, tsaka tayo mag-usap pag nandyan na tayo. Di ba po? Tsaka, Brad ko rin pala po si PJ sa SRT, tsaka si Brad Policy. Ayun lang po. Tsaka, pag nandyan na tayo, tsaka tayo mag-usap, madali po itong lapitan. Kasi si Mandado ay aking tatay, napakabait sa UP campus niya. Ano po? Brad, excuse me, pwede po magtanong kay Kagawad, ano? Ano yung sinasabi mo, tinatawag daw ng Diyos?
Para maglingkod sa barangay. Ayun, tinawagin mo. Alam mo, palo talaga. Kinakabahan Wala na ka. po ba? Tinatawag ka ng Diyos eh. Ay, si ano, wala na po? Ay, akala ko si Fortuna. Sa susunod na ako, joke. Vice President po namin yan sa Guardian. Si Vice. Sorry, optician, walang salamin, nakakatawa. Muli sa kami po sa Guardian, bagat wala naman kami naihanda sa inyo para makain mo konti. Papasalamat kami sa pagpapaulat nyo sa aming munting imbitasyon para makilala namin kayo at malaman namin ang inyong mga misyon at bisyon para sa pagtakbo ninyo sa barangay election this coming October 30, no? Yes po. Sa ngalan po ng Guardian, kami po ay magpupulong pa rin para isa-isahin yung mga sinabi nyo. Siyempre, Naka-record naman po dito. naka-record naman po yan. Naku, dapat pa nag-makeup ako. Kaya po, hindi ko na po papahabain ang aking pagpapasalamat. Huli po, mag-ilan po tayo sa eleksyon. Good luck po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat Thank you po, Kapitana. Oo, thank you. Thank you. Sana maganda ako. Thank you po. May house to house pa dito. Nonoy. Salamat po. Salamat po imbita. Sir. Maraming salamat. Salamat sa imbitasyon. No. Hoy. Okay, good. Salamat po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Ay, sir. Galing kangal. Ano ba? Happy day. Thank you, thank you. Hey, Jerry. Sige po. Thank you po. Salamat po. Sa Libis, implementation from na 8 to 12. Ingat kayo, ingat po kayo. Ingat. Thank you. Brad. Ingat, Brad. Wala pa? Wala pa. 3:30 pa lang. 3:30 pa lang. Ano to? Salamat po.